Kaya bumili ako nito kasi nagagalit ang misis ko dahil ayaw niyang pakargahan ng kung ano-ano yung sasakyan namin. Yung pala itong DIY na roof rack. Napakaganda na itong roof rack na to. Inaangat lang yan, inaangat. Tapos itotornilyo lang sa ibabaw. Hindi naman to nalalayo sa mga nadala ko dati mga van. Good morning mga kuya, mga ate. At syempre sa mga solid kadenggalista natin na nakatutok ngayong araw kay Kuya Odeng, maraming salamat po. Kamusta ang mga buhay-buhay ninyo dyan? Today ay papunta ako ng Cainta, Rizal. Napaka-traffic. Ano pa lang ako, COA dito sa Commonwealth. Shortcut sana ako dun sa Republic sa likod. Tapos ang labas ko doon Antonio. Tinignan ko dun sa Google Map, mas traffic dun sa kabila. Wala talagang galawan. Papunta nga ako ng Cainta, Rizal. At meron tayong pupuntahan na isang subscriber na laging nakatutok kay Kuya Odeng. At na-feature ko na yan siya dito sa aking YouTube channel, dun sa Pasig Pet Market. At ano po, isa siya sa mga nakatutok talaga palagi sa atin. Ay may pupuntahan tayo, minivan naman tayo, minivan episode. Yan. Nagpaplano kasi akong bumili ng minivan. Parang gusto ko rin gusto ko matry. Hindi pa ako nakakasakay ng minivan kasi yung galing ako kay Kuya Boy P doon sa Nueva Vizcaya, yung nag-camping nga kami ng 4 days, ay nagpa-picture lang ako doon kay Watod. Hindi naman ako nakapasok sa loob, or hindi talaga ako pumasok sa loob. Kumbaga sa labas lang ako nagpa-picture, tapos binuksan ni Kuya Boy P, kaya sinilip ko lang. Pero hindi ko siya na-experience na umupo ako doon sa driver side at umupo ako sa passenger side, tsaka doon sa back side. Hindi ko na-experience. Gusto ko kasing ma-feel ano ba yung pakiramdam na naka every wagon minivan. Ewan ko bakit parang nasa alam mo yung nasa damdamin ko yung gusto ko pero ayoko. Hindi ko ma-explain gusto ko ng minivan. Parang ayoko ng minivan kasi maliit. Kasi paano ba? Tara, alamin na lang natin sa biyahe na to. Silipin natin kung maganda nga ba ang minivan. Sabi nga ni Mayor TV, huwag kang bibili ng minivan. Ito, dito na ako sa Apple Village 1. Kailangan pa ata ng ID dito. Is there Exor? Ilagay natin ito dito. Continue straight onto Almond, then turn right onto Cherry. Dito na tayo kila Sir. Ay, masikip pala dito. Ayun! Dito na tayo sa First Street. Okay, Sir Azur. Ito na yung van niya, oh. Wow! First time natin makakakita ng dito lang na tayo mag-park sa likod eh. Pwede na dito. Good day mga kadenggalista! Ngayong araw nga ay meron tayong pinasyalan na isa sa atin sa mga subscribers at viewers natin sa ating YouTube channel. At sigurado naman mga kadenggalista na napanood nyo na siya. Nakasama natin siya dun sa Pasig City. At ipapakilala ko muna sa inyo ang walang iba, yung isa sa mga subscribers natin, si Sir Exor. Yes. Sir, magandang umaga. Magandang umaga, Odeng. Sir, maraming salamat sa welcome mo sa akin dito sa Yes, sa pinakiusap ko sa iyo na kung pwede ba kitang mai-feature sa aking channel. Oo naman, malaki yung tulong ka rin sa akin nung nagbebenta ako ng aso. So, ganun lang yun. Yan, opo. Mga kadenggalista, ito si Sir ay nag-request ako sa kanya na kung pwede ay mai-feature ko tong kanyang minivan, Every Wagon. Kasi nga nagbabalak din ako bumili ng Every Wagon and hindi ko pa nakikita yung personal or actual yung loob ng Every Wagon. Kasi yung galing nga ako ng
Nueva Vizcaya kay Kuya Boy first time ay sa labas lang ako nagpicture. Although pinakita nga sa akin ni Kuya Boy P, kaya lang hindi naman ako pumasok doon sa looban. So yan, Sir Exor, pwede ba nating simulan itong yung van? Ito yung kwan. Ayan, may nakalagay pang Kuya Ode. Ay, ito po. Salamat. Hindi ko tinatanggal yan. So ito yung kwan, nung aking minivan. So yan, ako na lang nag-i-improve rito. Ayan, katulad yan, kagagawa ko lang. Opo. Ito mga kadengalista sa mga kuya at mga ate natin. Sir Exor, pakita ko muna sa kanila to. Yes, okay. Alam nyo ba, itong nakita ko kanina, bit-bit ni Sir Exor kasi bumalik siya sa bahay nila and hindi ko alam kung ano yung kukunin niya. Yung pala itong DIY na roof rack. Napakaganda na itong roof rack na to. Inaangat lang yan, inaangat. Tapos, itotornilyo lang sa ibabaw. Kasi ang plano nyo po dito, well, diyan ko ilalagay yung mga gamit just in case na magka-camping ako, ganon. Opo. Na So, ang kuwang ko kasi, pwede akong matulog. Let's say, ipaparada, maglo-long drive ako, pwede ko iparada sa gasoline station, ganon. Matutulog na ako sa loob. Opo. Kasi maluwag yung loob niya. Hindi ko pa naayos actually, pero ganyan ang loob niya. Ganyan ka, Maluwag din pala ang loob. Oh. Oo. Tingnan nyo. Ayan. Maluwag. Maluwag siya. Kasya ako dito pag gumiga ako ng straight. 2 tao kasya. 2 tao kasi yan. Opo. Yan. Eto. Sir Exor, Yes. magkano nyo po nabili yung ganitong van? Bili ko riyan 300. 300,000. Oh, so kumbaga sa gusto ko talagang magkaroon ng minivan. Pinatos ko na yung 300 na although medyo question mark sa akin, atat akong makakuha ng minivan. So, yan. Pero sa isang banda, matibay siya kasi drive ko from Cebu to Cainta na wala akong problema. Walang problema. Dire-diretso ako ron. Opo. Ito, Sir Exor, ilang taon na nasa itong van? Di bali, 2 years pa lang. Opo. 2 years pa lang so far. Okay naman yung performance niya. Kaya lang, katulad ng pinag-usapan natin kanina, kung bibili ka nito at hindi ka marunong magkalikot at mag-analyze ng mga sakit ng makina, huwag ka nang bumili. Pero kapag marunong ka, panalo ka rito. At meron pang karagdagan, kung hindi ka marunong at kung malalim naman ang bulsa mo, okay lang. Yan, okay lang. Kasi actually, itong minivan is parang toy car ko kasi retired na ako. So yan, toy car ko siya. Di bali ginagamit namin ni Mrs. kapag mamalengke siya. Kasi parang ang weight niya is parang tricycle lang. Pero malawak na rin. Oo, malawak. Parang kolong-kolong. Di ba? Kung nag-ano ka, yung nagtitinda ng katulad ng mga kasama natin, nagtitinda ng mga aso, ganon. Opo. Ito pinakamaganda kasi maraming mailalagay. Kasi doon ko nga po kayo nakilala sa Pasig. Yes. Na may dala kayong mga American Bullies. Yeah. Nakalagay yun dito sa likod. Tapos, hindi ko masyadong pinapansin yung van. Pero siguro yung mga pangatlong punta nyo na doon ko na siya ginawa ng tinabnail ko. Tinabnail ko to, di ba? Tinapan lang. Tinabnail ko to kasi nga parang naging interesado na ako kasi napapanood ko nga kila Kuya Boy P, kaya Mayor TV, tapos ngayon kay John Engero naman, yung minivan. Yan yung mga yan. Opo. Sir Exor, pwede ba natin ma-explore yung loob nito? Yes, oo naman. Anong model po itong inyong Every Wagon? 2010 siya. 2010 model. Oo, 2010 model. Ito po ba ay model, 'di ba? Meron silang DA64. Yes, DA64W. DA64W na 4x2. 4x4. 4x4 to. 4x4 siya. Kaya medyo mas malakas siyang consume ng gasolina. Pero sa akyatan, tatalunin yung 4x2. Opo, pero 'di ba may optional naman yung kanyang 4x2, 4x4 na pinipindot? O talagang nakarekta na siya? Nakarekta to.
Ito na all-wheel drive na 4x4. All-wheel drive. Wala siyang optional. Walang parang option. DA17. Hindi. May option, di ba? DA17 may option kasi Tiptronic yun eh. Apo, ayun. Hindi ako magaling sa sa every wagon ha. Kumbaga, may alam lang ako kakanood sa mga mga content natin. Creator yan, sa pinapanood ni Sir. Kaya medyo nagkaroon na rin ako ng idea ano ba yung mga DA16, tapos DA17. DA17 yung bagong labas. Yung DA17, ang kinaiba ng DA17 sa DA64, DA17 wala siya, ang tail light niya hindi dito. Opo, dito sa ilalim. Pero yung lapad ba nun, Pares magkapares lang siya. Pagkapares ang lapad. Pero ako kung ako tatanungin mo, mas gusto ko ang puwet ng DA64. Yes, kahit ako rin naman. Mas gusto ko. Ganda, no? Para siyang, high ace. High ace siya. Ang design Toyota niya high ace. Kinabitan ko siya ng camera para nakikita ko yung likod. Yan. Video recorder. May video recorder. May rear. Ito na yung rear natin. Ito yung, yan yung top-up. Ito yung front, ito yung rear. Opo. So kapag ginano mo, ito yung front. Okay. Yan. Kahit yung sasakyan ko isa, sanay akong nakikita ko yung rear. Opo. Na ganyan. Kasi madilim nga kapag hindi ko ginamit to, madilim siya. So mas sanay akong yung ganito. Opo. Anong tint ba ang gamit niyo? Actually, itong tint na sa harapan, nung binili ko to, yung malinaw lang siya. Pinalagyan niya na lang po? Yung dito, magmula rito sa likod, dark na dark siya. Pagkatapos ito, ako na naglagay. Opo. Yung dark na DIY na yan. Ito yung feeling pala pag nakasakay ka dito sa loob ng every wagon. Hindi siya ganon ka lawak na as you expected talaga doon sa mga sedan. Pero kung gagamitin nyo to pang camping or pang city driving, maganda. City driving. Opo. Mas matipid siya ng kaunti sa sedan. Yung sinasabi sa akin kayo, yung maliit lang yung sa tapakan? Oo, kasi ayan, hindi lang natin maano eh. Opo, okay lang so po. Kapag long drive, medyo nakakangawit kasi dikit ang preno. Dikit. Dikit yung flooring, batag dyan, pedals ng brake tsaka ng gas. Patas yung left hand mo, hindi mo na maiunat. Oo. Comfortable din pala, no? Comfortable naman ng Siyempre, maninibago ako kasi galing ako sa Asian car eh. Kahit ako, kaya lang, siyempre, gusto mo yung sasakyan. Kailangan kasi retired na tayo. So kung ano yung gusto mo, libangan nyo na lang po ito no? Kaya ito pinag-iisipan natin kanino at saan tayo bibili ng minivan. Pero hindi pa ngayon kasi syempre kailangan natin i-budgetin maigi yung ating everyday. Kaya ito ay salamat nga kay Sir Exor kasi napagbigyan tayo sa sa ating request na pasyalan siya dito sa kanyang bahay. Ito experience natin kung ano ba ang experience ng magda-drive ng minivan. Ayun, ito yung sinasabi ni Sir. May dikit ang gas. Pero kailangan tapak mo dyan. Pagkatapos yung kaliwa mo, ganito ang lang. hirap ipipwesto kapag long drive na. Ayan, nakapag-drive ako na. Okay, ayan po. Ayan. Ay, dito. Drive, naka-neutral ka pa. Ayan. Oo nga. So kailangan ang shoes mo, yung pang driving talaga siya. Opo. Ayan. Ang lambot ng ulubela. Nakakainis natin nyo. Ang lambot ng ulubela sa akin mabigat eh. Inayos ko yan actually noong binili ko yan. Ang tigas-tigas sabi ko. Opo. Inayos ko yung ilalim niya. Yung pala hindi naka-adjust na maganda. So kaya yung tulad. Ayan, pwede tayong... Ang sagad ng upuan nito ay hanggang dito na. Hanggang dyan na. Okay. Dito lalabas dito tayo. Dito po, na. Dito na tayo sa loob lang. Ayan. Ay. Ano pala signal light sa akin? Yan lang ang problema kasi medyo baliktad ang natin.
Ayun, naka-on. Ganda, sarap ng Di ba? Nakakatuwa. lakas din ng mata. Oo, malakas yung mata. Tinigasan niyo po talaga kung saan? Kwan, medyo inanuhan. Di ba? Ayan, nasa... Yun nga lang, pagka matangkad ka, Yun. yung disadvantage Yun ang nito. disadvantage. Pag matangkad ka ay sayad. Tapos mangangawit yung hita mo ng konti. Tama ba yung kwan position? Opo, mangangawit ka ng kaunti. Yan. Hindi naman to nalalayo sa mga nadala ko dati mga van. Ganda yun ha. Hindi nga lang mawit ka dito sa paa. Yan. Kasi mahaba yung legs mo. So, Diretso po. Kaliwa tayo. Pero pagka nasanayan mo na pala to, ay ano na, goods na rin. Wala na. Oo, okay na siya. Parang yung nagpalit ako ng sasakyan, naninibago ko. Pero, Tingnan mo kapag libre yan kasi medyo pataas para makita mo kung talagang kaya niyang medyo umakyat. Opo. Saan na po pinakamalayo nyo na ibiyahe dito? Siyempre, yung nung kinuha Cebu. ko from Cebu to Cainta Opo. na 16 hours ko kinuha. 16 hours. Pagkatapos ang nagastos ko is almost 7. Yung gasolina ko is 7,000. Yung syempre, yung barko pa yun eh. Cebu from Matnog. Opo. Ang nagastos ko lahat. Almost 7,000. So, Ikot-ikot pa ako ng Cebu nun. Opo, 300 plus. Tingnan mo Malakas. Malakas to. Yung sinasabi ni Kuya Boy, kaya mahina yung akit sa kanya kasi maraming nakaload. Lalo na yung tent. Napakabigat mo. Yung tent niya. Tapos yung mga laman pa ng loob ng van Yun niya, yung diba? iniiwasan ko na kaya yun yung naiisip ko yan. Kapag bibili ka, sama mo ko. Siguro title nito, kapag bibili ka ng minivan. Sama nyo ako. Para sigurado kayong maganda-ganda yung Mabibili niyong van. Lumutong mo na ba yun? Nakakatawa, ano? Ano pa po yung isa niyong sasakyan? Meron akong yung pang-family namin, yung Nissan Terra. Opo. Tapos yung Suzuki pa sa anak ko. Yan ang isa sa mga pangarap ko, Nissan Terra eh, yung bagong model. Kwan yun, first generation yun sa akin. Kaya bumili ako nito kasi nagagalit ang misis ko dahil ayaw niyang pakargahan ng kung ano-ano yung sasakyan namin. Mostly, ang mga ganitong sasakyan 140 na. Opo. Halos lahat. Kaya nakita ko yan, yan, natuwa ako. Pagkatapos, nung kinuha ko siya, may tunog yung makina niya. Sabi ko, hindi ko pwedeng ibiyahe yan kapag ganyan ang kwan. So, in-overhaul nila. Opo. Nag-stay ulit ako ng... Ang tahimik ng makina. Oo. Ang maingay yung Ang maingay yung... Ano ba yan? Yung fan. Oo, yung fan. Oo, yung fan yung maingay natin. Ayan. Kinabitan ko rin siya na... Voltmeter tsaka temperature gauge. Ayan. Dating forma. Bali, ito, mga katenggalista, ay ito, pinatest drive sa atin ni Sir Exur yung kanyang minivan. Ang advantage naman nito, matipid sa gas. Matipid sa gas kumpara sa sedan. Oo. Maliit, pwedeng isingit. Parang tricycle. Oo. So, mabilis siya. So, automatic siya pero ang bilis na shifting niya. Ramdam ko nga kayo na sa paahon. Hindi ko lang madiinan kasi syempre nasa loob ng subdivision. Oo, nasa loob ng subdivision tsaka hindi ko gamay yung sasakyan. Kasi lahat naman tayo pag lumipat na ibang sasakyan, hindi pa natin gamay kagad yan eh. Naman. Pero pag yung naka sa highway ka na, yung pinawisan ka na medyo, yun na. Gamay mo na yan eh. Ngayon hindi pa pero nung sa NLEX ito, pinatakbo ko siya ng 110. Opo, lakas. Kaya hinahabol ako ng mga kotse, tapos tuwan-tuwa kasi ang tulin eh. nakita nila matulin, pagkatapos ang lit-lit. Opo. Tapos thumbs up sila ng thumbs up. Kaya so ito, ilang liters per kilometer ito? Sabihin ko sa yung totoo, nasa 15 to 16 siya. Pares ang sasakyan ko.
14 naman sa akin 14 to 20. Kaya yung sinasabi nila 20 kasi 4x4 to So malakas. hindi ako naniniwala. Kasi paano kayo mag-check? Full tank, biyahe, tas full tank. Yan. Oo. Biyahe sa akin din ganun ginawa ko yung unang bili ko biyahe ng malayo, Benguet kagad. Tapos or full tank. magkakarga ako ng 500, makikita ko sa binary ko. Opo. Pagkatapos naman, doon na kayo nagkakalculate. Ito, ang size ng gulong nito ay 13. 155 by 65 by 13. Yan, harap likod yan. Kasi yung iba, ino-customize nila ng 15 ata. Tapos naka 40 series na gulong. Ayan pero po. Yan, Odeng, naka-lift na ako niyan. Pinalip niya na po yung shock? Naka-lift niyan. Dati, ang ano niyan, ganito. Opo. Ngayon, ayan. Nagdagdag kayo ng rubber or rubber? Rubber lifter ang dinagdag ni sir. Opo, ayan o. Kita siya. Opo. Ayun, nag-rubber lift. Same din ang sa akin, nag-rubber lifter ako Kaya lang ako, wala naman ako reserba, ninakaw dun sa Divisoria. Ay, naku. Kinat. Ganun? Opo, kinat. Yun. Ayun, Sir Exur, ano ba yung ma-advise mo dun sa mga viewers natin na gustong bumili ng minivan? Well, kapag bibili kayo ng minivan, kailangan may alam kayo ng konti sa makina. Kung hindi, mapapagastos kayo ng todo. Anyway, kapag marunong kayo, panalo na kayo rito sa minivan. Kasi, ang nakakatuwa rito is pagtitignan ka. So, yun lang yung ano ko. Oo nga Kaya nagkaroon ako ng interest na puntahan ka talaga. Habang nandito pa tayo, ay pwede ba nating i-market to? Oo naman. Ayan, ito kasi minadali ko lang siya hindi pa para tapos to para maipakita ko lang. 10,000, oo, pero kunyari, ang mga taga minivan, bibigyan kong 5,500. Walang problema. Kasi sa mga viewers natin dyan, kaya ako natutuwa. Kasi di ba yung napanood ko kay Kuya John Engero nga, ay bumili pa siya ng roof rack para ilagay. Stainless, aluminum roof rack. Pero eto kasi, DIY, ang ganda pag nakita ninyo. Hindi pa tapos to lalagyan pa ni Sir yan ng gusto ko lang ipakita kay Odeng. Hindi pa tapos to inaangat yan. Inaangat to, napakadali lang inaangat, hindi pa namin tinornilyo to lang yung ano ba tawag doon? Preview. Parang pakita lang. Pinakita lang. Tsaka ang ganda ng forma. Kung babagay, kaya ako minadaling ilagay. Ang ganda ng forma, di ba? Kaya kapag ganda, din yung ganda. Yung design yan, linalagay nila sa jeepney. Sa jeepney. Doon kung parang kinopia. Diyan ko kinopia yung kwan. Yung idea ng ganyang klaseng roof rack. Hindi siya corner. Opo. So, tinapiasan ko siya ng konti. Ito, pinipindot lang to. Ay, nahatak lang. Automatic na. Bumubukas. Okay. Ito yung loob. Yan. Tapos experience din natin ang sakay dito. Ayan, ang maluwag. Ayan. Ay. Parang kotse din Tapos may i-adjust siya. At pwede pa itong i-adjust paabante. Tsaka, ito sa gitna. Ay, hindi pa. Oo nga, Ang laki ng legroom. Ang laki, malaki. Sa mga 6 flat na tulad ko, maluwag. Maluwag siya. Ayan po. Ito yung luwag niya, tapos adjustable pa to. May adjust pa, kaya lang may gamit sa likod. Tapos pwede mo pa siyang i-adjust sa harap. Yan. Para mas malaki naman yung space nyo doon sa likod. Okay. Yan. Tapos ito, ay pinakita sa atin kanina ni Sir Exur. Tinutupi ito, di ba? Oo, ito siya. Hinahatak dito. Yan. Tapos, paano siya i-ganon? Pakita. Ayan, pwede rin siyang ibaba ng todo. Eto. Flat na siya. Opo. Ayun, lulusot siya doon sa ilalim. Okay. Ayan, dapat. Yan. Ayan na. Kapag ginanyan mo, pwede ka na humiga. Unat na yan. Opo. Ito na parang unan mo na to Tapos, lalagay ka lang ng sapin. Ito po, DIY nyo lang din. Yung plywood.
Oo. Kasi lalagyan ko nga yan ng parang toolbox. Opo. Pagkatapos gusto ko lahat nandiyan dyan. Pagkatapos lalagyan ko na siya ng bed. Iyon. Kapag natapos yan, pwede mo na i-vlog. Opo. Kasi nga nabanggit sa akin ni Sir na gusto din niya mag-camping. Kaya lang wala kayong makasama. Yes, wala akong makasama. O sa darating na November, merong gaganapin na camping ang grupo ni Kuya Boy P sa okay. dito lang sa Bulacan, sa Malolos, Bulacan. Okay. Subscriber ako ni Boy Noy P. Kuya Boy P. Boy first time. Yan, si Boy first time. Opo. Dalawa yan, meron siyang ganito, kulay blue na si Watnog. Watod. Watog. Opo. Watod ba yun? Watod. At saka meron siyang scooter. Gusto ko rin bumili ng scooter na Bergman siya. Opo. Tsaka meron siya mga yung XADV 750. Yan. Yung pinakauna niya yung Korak. Hindi lang yung mga una pa yun. Yan. Magpapasalamat na tayo kay Sir Exor. Yes. Sir, maraming salamat sa oras mo na binigay sa akin, ha. Okay, Odeng, walang problema. Kapag sama mo ko kapag magka-camping ka. At syempre babalikan pa natin yung unfinished van na ginagawa ni Sir Exor. Yes. Dahil may project pa siya doon para ipakita niya sa atin kung anong ba yung naging itsura ng kanyang project. Abangan ninyo yan sa susunod na part ng ating siguro minivan. Siguro mga September. Opo. September, balik ka rito para mai-ano natin. Mai-feature natin ulit. At syempre maghahanap pa tayo na pwede natin mai-feature na van. At sa mga susunod, baka hindi natin ito ang gagamitin natin. Mag-minivan tayo. Yon. Susubukan natin mag-minivan. So Exor, maraming salamat. Dito na ako. Okay, basta 4x4 para hindi wala kang problema sa akyat. Opo. Thank you. Okay. And maraming salamat po sa oras niyo. God bless po, Sir Exor. Ayun nga, nakakatuwa, no? Dahil si Sir Exor ay nakilala lang natin dun sa Petchangian ng Pasig. Tapos nagawa natin ng video ng mga binibenta niyang American Bully. Tapos ngayon naman ay nakagawa tayo ng video sa kanya ng kanyang minivan. Ayun, nakakatuwa kasi yung minivan ginagamit niya pamalengke, pang ikot-ikot kung saan-saan. Dahil sabi nga niya sa akin, toy car niya daw yun. Retired OFWs na siya. Tapos syempre wala na siya mapaglibangan. Kumbaga kung ano yung gusto niyang gawin na sa van niya ay minomodified niya yung kanyang van eh. Nilagyan niya ng roof rack sa taas na DIY. Ang ganda ng pagkakagawa. Hindi pa tapos yun kasi masyadong maaga yung araw na punta ko. Hindi pa niya natapos yun. Pero soon, sabi niya sa akin, by September ay pasyalan ko siya ulit at baka tapos na yun. Yung roof rack na yun ay lalagyan niya ng 370 owning ata, yung pag ganon, palibot sa side and back ng minivan. At isa pang maganda ay yung van na yun ay malayo na rin ang narating. Tsaka nakuha niya yung van niya nasa 90,000 kilometers pa lang. Kasi yung ibang mga napapanood ko ay nasa 100,000, 140,000 kilometers. Yung kanya, maganda pa yung kanyang van, malakas sumatak. Tapos syempre, hindi mawawala yung mga advantage tsaka disadvantage ng isang sasakyan. Yun nga, sa mga matatangkad na katulad ko, ang disadvantage nun yung sa driving side, yung sa driver side, yung left na tuhod mo o yung left na paa mo, hindi mo maiunat kasi maliit lang yung space. Tapos yung kanyang floor pedal ay halos magkadikit na. So kung gagamit ka ng sapatos na makapal or malapad ay mahihirapan ka Pero yung nagamay ko na siya, yung naitakbo ko na siya, parang normal na rin sa akin na kabisado ko na yung sasakyan. Ganun din naman tayo, di ba, mga driver? Tayo mga gumagamit ng 4 wheels, 2 wheels. Pagka ito ang nakasanayan natin gamitin araw-araw at lumipat tayo sa ibang modelong sasakyan naman or anong sasakyan man yung gagamit natin, maninibago tayo. Pero once na uminit na yung puwet mo doon, ay kampante ka na gamitin. Tarang okay na, normal na siya i-drive. Ganon. And isa si Sir Exor sa mga nag-e-enjoy na lang sa kanyang retirement, kaya bumili siya ng minivan.
Meron siyang mga magandang klaseng sasakyan doon, hindi ko na pinakita. Kaya lang mas gusto niya gamitin yung minivan. So yun mga kadengalista, dadiretso na tayo sa Animal Con ng SMX ngayong araw. Saturday, Sunday, baka nandun tayo. And kahapon nagsimula yun Friday. At nandun ang SDN or ang Manalo Group of Companies. Meron silang dalang mga Manalo Group of Companies na products, K9 products. Merong shampoo, sabon, at syempre hindi mawala yung Super Dog Nutrition ng Manalo K9. Yung meron silang 21% para doon sa mga budget meal, pero siksik sa nutrition at sa vitamins. Tapos meron silang 28% at saka meron silang 42% na dalawang flavor yon, yung beef flavor at saka yung original flavor. Yung original flavor yun yung mga ginagamit ko doon sa binibigay ko doon sa kapitbahay ko na natuwan-tuwa dahil napakalaki na nung aso nila at malusog. Tapos although yun pinamimigay ko din or pinapakain ko doon sa mga nakakasalamuha kong aso everyday kung saan ako nagpupunta. Minsan hindi ko na nagagawa ng video, kaya lang kasi nga parang masaya ako na parang tao rin kasi sila na palaboy-laboy sa kalsada, walang makain. Alam ko naman yung goal ng ibang tao ay maalis sila sa kalsada, sa lansangan. Pero ako, once may makita ako at may dala akong SDN or kahit anong pagkain ng dala ko, pinapakain ko sa kanila, binibigyan ko sila. Kasi walang ibang magmamalasakit sa kapwa natin or sa mga hayop na nakakasalamuha natin sa araw-araw, kundi tayo din. Iyan lang mga kadengalista. Maraming salamat sa lahat ng mga tumututok at sumusubaybay sa YouTube channel ni Kuya Odeng. At sana nag-enjoy kayo at maraming salamat kung ikaw ay umabot dito hanggang dito sa video na to. Maraming salamat. Comment ka naman dyan na present kung ikaw ay umabot hanggang dito at subscribe mo naman yan kung hindi ka pa nakasubscribe. Paabutin natin ng 100,000 subscribers itong ating channel ngayong taon. Maraming salamat muli. Ako ang inyong Kuya O, ang inyong Kuya Odeng. Always keep safe, have a great day, and God bless.